morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me.
rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Ooh. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. I rejoice into the house of the Lord. I rejoice into the house of the Lord. I rejoice into the house of the Lord. Into the house of the Lord. I Hinga pa lang, alam ko na eh. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. I rejoice. Let us rejoice, mga kapatid. Hindi, mababa. Pinababa mo. Thank you, Lord, sa araw po na ito na binigay sa atin ng Panginoon. At maraming salamat kay Sister Maggie at kay Sister Andrea para po i-remind tayo na let us rejoice today. Not just today, but every day. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Napakabuti po ninyo sa amin. Blessings after blessings ang natatanggap po namin sa inyo. Kaya nagpapasalamat po kami, Lord, lalong-lalo na sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord, sa lahat po ng mga ginawa na po ninyo at sa mga gagawin pa po ninyo sa buhay namin. We entrust our life to you, Lord. Ikaw ang may hawak nito dahil ikaw po ang nakakaalam ng nakakabuti sa aming lahat. At Lord, ang mga kapatiran po namin na kasama namin sa umagang ito, bless them also through your words, Lord. Lahat po kami ay umaasa lamang sa iyo dahil ina-acknowledge namin that we are nothing without you. So we are asking you to be with us always, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you, Lord. Alam niyo po, kahapon tsaka kagabi, na-excite ako na maging Tuesday na.
kasi na-excite din ako dito sa ating lesson. John 12:24 pa rin po tayo. Sabi rito, most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Hindi ko nakakantahin ha. Hinanta ko na kahapon eh. So, ang pinag-uusapan po natin, simula kahapon ay yung salitang brokenness. Balikan natin po ang meaning ng brokenness kahapon. Ang brokenness po refers to the state of surrender and defeat that we experience when hardship comes into our usually steady and painless life. Yun po ay isang meaning ng imbang sumuko ka na kasi you feel defeated na dito sa dinadanas mo na dati okay naman tapos biglang nagkaganito. Pero yung isa naman pong meaning ng brokenness, ito po yung circumstances in life that will make us fall on our knees and will make you cry out to God na God help me. Yun, ang isa pong brokenness. Kaya ko po ito inuulit, habang pinag-aaralan po natin ito, wag nating alisin sa kaisipan natin yung dalawang meaning po na ito ng brokenness para po maintindihan natin kung saan tayo dun sa dalawa na yun. Mga kapatid? So, marami po tayong mga dinaranas sa buhay natin. And by the way po, no one comes through life without brokenness. Kasi may mga pagkakataon sa buhay ng kahit sinong tao, dadaan ka po talaga dun sa mga ganitong point sa buhay mo when you realize that unless God intervenes in your situation, hindi ka makakaalis doon or hindi ka makakaahon or you will not make it through. Diba? Unless God intervenes. Pwede pong ito ay sakit, problema sa relasyon, sa asawa, sa anak, problema sa sarili, sa emosyon. Hindi ba? Maraming bagay, mga kapatid. Nawalan ng trabaho, nag-break sa boyfriend, di ba? Naghiwalay ang mag-asawa. Marami, mga kapatid. O kaya may ginawa sa'yo, yung mga ibang tao na hindi mo mapatawad. So, madaming mga dadaan sa buhay mo. Pero, kagaya kahapon, gusto ko pong i-remind sa atin na yung brokenness na trending na brokenness na sinasabi rito na ikaw ang pumili lang noon para magmukha kang victim at saka para magpaawa ka dun sa mga tao, hindi po yun ang pinag-uusapan nating God will see you through. Kasi ikaw ang pumili nun ginusto mo yun. Kasi nagpe-play ka na you are a victim, tapos ipapakita mo sa buong mundo, magpapaawa ka para sabihin nila, napaka-broken nitong tao na to. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin ditong brokenness. Ito po ay brokenness na talagang aabot ka sa punto na maaamin mo sa sarili mo, walang-wala talaga pala akong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay ko. Yun ang pinag-uusapan po nating brokenness dito, mga kapatid ha. So ito po ay part na ng buhay natin. At kahapon na pag-usapan nga natin na yung brokenness na nararanasan natin, sometimes it's because of ourselves. Like yung kagaya ni David, Haring David, nung na-realize niya na grabe yung ginawa niyang kasalanan dun kay Bathsheba at kay Uriah, yung contrite heart na nag-lead sa humility, surrender, and godly repentance, yung brokenness na yon, yung broken before God na halos hindi mo na mapatawad ang sarili mo dahil sa pagsisisi doon sa ginawa mo. Yun ang broken before God. And sometimes yung brokenness natin is because of other people who are also broken. Diba? Kasi hurt people, hurt other people. Minsan, may mga ginagawa sa atin yung mga tao na nagiging dahilan ng ating brokenness. And sometimes, tayo ang nagiging dahilan ng brokenness ng ibang tao. So,
yun nga yun, nasabi ko sa inyo na we've been through on both sides of the coins na tayo yung nakasakit at tayo rin yung sinaktan. At ang isa pa, hindi ko pala nabanggit kahapon, that the world is broken, so ang nangyayari, it breaks us also. Di ba mga kapatid? Kaya po, may mga pagkakataon na share ko nga sa inyo kahapon na minsan hindi mo alam kung anong ginawa mong mali, pero dahil ang mga tao sa paligid mo o ang mundo ay broken din, wala silang alam na iba to sa'yo. Kung hindi, puro brokenness din o mga dahilan for you to be broken also dahil they only can give what they have. Hindi ba? Kaya ganun ang nangyayari. Pero ang maganda po dito, mga kapatid, na through our brokenness, merong beauty na kayang gawin at palabasin ang ating Panginoon. Kasi nga, sabi ko sa inyo kahapon, karamihan ng mga well-known preachers, missionaries, theologians, kapag inalam niyo po ang mga buhay nila, hindi rin naman maganda yung pinanggalingan. Na kaya po sila nagamit husto ng Panginoon, naging fitted lamang sila for the ministry because of their brokenness na binuo ng Panginoon. That's why yung glory ni Lord ay nakikita sa kanila at the same time, sa buhay din natin. Dahil tayo rin naman po ay durug-durug na nung nakita ng Panginoon eh. Hindi nga natin alam kung anong gagawin natin sa buhay eh. Basag-basag. Diba? Ang ginawa ng Diyos, binuo niya yung mga pieces of our lives. Kaya ngayon nakita yung glory sa buhay natin. Dati ganito yan ah. Dati ganyan ang buhay niya na. Bakit ngayon iba na? So yun ang beauty ng brokenness. At ang pinakamaganda that makes all these things na nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, what makes it bearable, yung alam natin na maski ang Diyos ay dumanas dun sa pinagdaraanan natin. Kaya alam niya kung kailan at kung anong tulong ang ipadadala niya sa atin because galing na siya doon. Naranasan niya na yon. Hindi po siya, kaya nga itong word dito sa Psalm 34:18, ang sabi niya, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kaya pag yung feeling natin, broken tayo, yung closeness ng Diyos sa atin, mga kapatid, doon natin nakikita yung beauty ng ating sitwasyon, that the Lord is near. Ang Diyos ay hindi nearby. He is close, ang sabi rito, close to you. Hindi siya nandun. Andito siya, close to you. Hindi lamang siya nearby, but close to you. So, He is next to you, close to you, whenever you're hurting, whenever you are experiencing ng sobrang bigat na mga problema. Huwag nating kalimutan that Jesus is close to you. Hindi tayo iniiwan. Ngayon, pag araw na to, pag-usapan po natin kung ano po ba ang dinadala ng brokenness sa buhay natin. Bakit inaalaw ng Diyos na pagdaanan natin ito? Hindi ba Lord po pwedeng wag na lang? Ano nga ba ang nire-reveal ng brokenness sa atin? Bakit kailangan natin siyang pagdaanan? At ano ang gandang idinudulot nito sa atin? Alam niyo po, itong mga darating na araw, pag-uusapan po natin yung brokenness na na-experience ng mga ilang character sa Bible at kung ano ang ginawa nito sa kanila. Para maintindihan nating mabuti, mga kapatid. At for today, ang brokenness ni Jacob ang pag-aaralan natin. At babalik tayo doon sa pinag-aralan natin na Job 32. Imagine, di ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang scripture is inexhaustible. Ibig sabihin, hindi siya mauubusan ng mga bagong revelations and insight. The same lang din. Pero kaya ako po tuwang-tuwa kasi same scripture na pinag-aralan natin doon na isang area or isang point ang itinuturo sa atin, the same scripture, merong din ulit ibang ituturo sa atin. Kaya hindi po pwedeng maluma at hindi po pwedeng maubusan ang salita ng Diyos na ibinibigay po sa atin. Kaya lang minsan kasi, pag narinig natin, ayan na naman, alam ko na yan eh. Hindi po limitado ang mga insights and revelations na binibigay ng Diyos doon sa alam mo na.
Kaya nga tuwing umaga, ito'y bago, laging bago. O, di ba? Kaya po, wag tayong mag-close kaagad ng kaisipan natin, ayun na naman, alam ko na yan. Yan yung nag-wrestle siya sa prayer. Hindi lang po prayer ang tinuturo nun, mga kapatid. Kaya nga po magandang ulit-ulitin ng mga salita ng Diyos kasi hindi na uubusan. So, ito pong crisis na hinarap dito ni Jacob, mga kapatid, pinauwi na siya ulit, di ba, ng Panginoon doon sa pinanggalingan niya. Kasi he's been on, masasabi ba nating exile yun? Lumayo siya sa kapatid niya dahil hinahunting siya di ba? So lumayo siya. So dumating ang panahon na sinabi na sa kanya ng Panginoon na bumalik ka na doon sa lugar na pinanggalingan mo at pagpapalain kita doon. So sinabi na ni Lord sa kanya yon. Pero mga kapatid, ilagay muna po natin ang ating kalagayan kay Jacob. Alam niya kung ano ang ginawa niya sa kapatid niya. Hindi ba? Kaya nga siya tumakas at nagpakalayo-layo. Tapos sasabihin siya ng Panginoon na bumalik ka na doon. So syempre, parang, Lord, pag bumalik ako doon, papatayin ako ng kapatid ko. 'Di ba? Galit sa akin 'yon. Pero dahil ang Diyos ang nag-utos sa kanya, kailangan po niyang gawin 'yon. Tapos nung may nagpauna siyang mensahero na sasabihin sa kapatid niya, pagbalik nung mensahero, sabi sa kanya, ang kapatid mo sasalubungin ka, may kasamang 400 na Kung ikaw yon, sinasabi ko na nga ba papatayin kami lahat ng kapatid ko kapag So isipin niyo po ang kalagayan ni Jacob nung panahon na yon. Kaya nga, sa verses 9 and 12, napapray po siyang "O God, deliver me from Esau." Kasi yung fear, hindi po yan mawawala, mga kapatid. Even as Christians. Like for example, ito pong nangyayari. Pagka narinig mo na positive ka, kahit na wala ka pang nararamdaman, mag-uumpisa ka ng merong mga maramdaman na mga imaginary symptoms. Wala ka pa naman talaga doon, but because of fear, na kung ihahalin tulad mo, yung kalagayan mo kaysa doon sa iba, na hindi pa ganun ng takot, ikaw, wala ka pa doon sa point ng sitwasyon nila, takot ka na, that is because of fear na nararanasan natin. Kagaya nung yung vaccination, di ba? Ang dami nating fear dyan na hindi mawawala po sa atin. Kasi unang-una, mahirap siyang intindihin dahil walang nagpapaliwanag sa atin. And by the way, one of these days, ibabalik po natin si Doc Mon sa ating The Doctor is In for you to ask him questions na kaya kayo may mga apprehensions dito sa vaccine, sasagutin po niya lahat yun at ipapaliwanag. Hindi po namin kayo ini-encourage na or fino-force na magpa-vaccine because kanya-kanyang decision po yan, mga kapatid. Ano po? We would just like to explain to you kung ano po ito at kano ang magagawa and then you decide from there. Yun lang po ang aming info. Yun. Doc Mon will give information kung ano ang magagawa nito sa atin at kung ano ang maibibigay po nito sa atin. Para po, pero po mga kapatid as always, use the peace of God when you are deciding on something. Okay? Kung wala kayong peace, it's up to you, mga kapatid. Kung ano po yung sinasabi ng Diyos sa inyo, magkakaiba naman po tayo. Pero ibibigay lang po ni Doc Mon at sasagutin yung mga tanong po ninyo para lang po sa kaliwanagan and then decide from there. So, yun ang nangyari. Na frozen siya. Para siya si Elsa. Let it go, let it go. Na frozen siya because of fear. At sino naman po ang hindi matatakot doon, di ba, mga kapatid? Pero, kagaya po ni Jacob, tayo po, we often do not realize, mga kapatid, yung mga situations like this, na pag ang Diyos ang nagsabi sa iyo, He will orchestrate
every circumstances favorable sa'yo dahil siya ang nag-utos. Di ba? Nakalimutan niya na kapag ka ang Diyos ang nagsabi sa kanyang, umuwi ka na, pauuwiin ka ba ng Diyos para ipapatay ka? Di ba? Minsan, ganun tayong mag-isip, kagaya ni Jacob, na kapag ka may pinagawa ang Diyos sa atin, nauuna muna kung ano yung mga nakasanayan natin, sige, uuwi ako, pero dapat siguro gawin ko ganito, dapat siguro gawin ko ganyan. Pinauwi ka na eh. Ang Diyos nang nagsabi sa iyo. So kapag ka merong sinabi sa iyo ang Diyos, huwag ka nang mag-isip ng mga pamamaraan na parang kagaya nitong sa kanya, di ba? Ang dami niyang mga pamamaraan na ginawa bago niya i-meet yung kapatid niya. Sinabi nga ng Diyos, umuwi ka doon at pagpapalain kita. Pwede bang magtalusira ang Diyos sa mga pangako niya sa atin? Pag sinabi niya pagpapalain ka niya doon, hindi ka niya papapatay. Kaya lang nga, ang kaisipan natin, nasanay tayo sa mga ganong bagay. Kaya ang nangyayari, minsan merong pinapagawa ang Diyos sa atin or may pinagpe-pray tayo, halimbawa yung sitwasyon natin, Lord, lagi nating pinagpe-pray, alisin mo na tong mga kaaway ko, di ba? Tanggalin mo sila. Minsan mali lang ang prayer natin. Ang pamamaraan ng Diyos, babalik na naman tayo sa Isaiah 55. Di ba? Sabi doon, ang pamamaraan ko ay kakaiba sa pamamaraan mo. Kaya minsan, paikot-ikot tayo, sinabi na ng Diyos, kaya lang hindi ka makamove on, hindi ka makarating sa sinabi niya sa'yo, kasi yung pamamaraan na ginagawa mo ay ayon sa pamamaraan na gusto mo. Sometimes, ang sagot, o oftentimes, ang sagot na pamamaraan ng Diyos sa mga dinaranas natin ay hindi yung pamamaraan na gusto natin. Gusto natin kasi, He will free us from all these things na ina-experience natin dahil broken na nga tayo. Tas ganito pa, ang gusto natin, Lord, tanggalin mo ko sa sitwasyon na to. Lagi, madalas, ganyan ang prayer natin. Sino ba naman ang ayaw maalis doon? Pero ang totoo, nakakalimutan natin na kaya tayo inalaw ng Diyos na dumanas doon ay meron siyang gustong palabasin sa atin at ituro sa atin. Hindi natin nasasabi kaagad na, Lord, ano po ba ang tinuturo mo sa akin dito? Ano ang gusto mong gawin sa akin sa sitwasyon ko? Always, kadalasan, ang sagot natin, Lord, alisin mo ko sa sitwasyon na to. Sometimes, ang pag-alis sa'yo doon ay hindi yun ang kasagutan na nakakalimutan natin. So, ang nangyari kay Jacob, ganun din po mga kapatid. Ang maganda dito, hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ni Jacob kay Esau, hindi doon sa iniisip niyang pamamaraan. Hindi ba? Babalik tayo doon sa nung nakipag-wrestle siya kay Lord. Okay? Dito po, pansinin po ninyo doon sa struggle na yon. This time, sino ang aggressor? Si Lord o si Jacob? No, it's the Lord. Why? Ito po ang sitwasyon, mga kapatid. Oo. Siya po ang unang humawak. Di ba? Sa ano yun in the middle of the night, isipin po ninyo, ang ginawa kasi ni Jacob, yun nga yung sinabi ko sa inyo, pinapauwi siya. Di ba gumawa pa rin siya ng mga pamamaraan ayon sa alam niya, hatiin natin muna to, para kung sakaling papatayin ito, may matitira pa. Gumawa na siya, ang dami niya ng mga na-formulate na na nakalimutan nga niya na hindi ka ipapapatay ng Diyos kasi siya nag-utos. Pero nakasanayan kasi yun ng kaisipan ng tao. At nung mga panahon na yon, ganun po kasi yun hahatiin. Kasi just in case na may mangyaring masama dito, may backup plan ka. Hinati niya Kaya naiwan siyang mag-isa doon, hindi ba? Kasi hinati na niya. Yung kanyang sambahayan at saka yung kanyang lahat ng ari-arian. Meron siyang plan B lagi. Hindi naman tayo nawawalan lahat ng ganyan Plan B, just in case hindi sagutin ni Lord, meron akong something to fall back on. Hindi nga po yun, total trust kay Lord yun. Well, anyway, yun ang ginawa niya. Nag-iisa na lang siya. Biglang sa loob, sa kadiliman, may humawak sa kamay niya. Kung ikaw yon, mga kapatid,
Anong iisipin mo? Hala, ano ba to? Bandido? Ano to, magnanakaw? O paunang ano ni Iso para patayin na ako? Kaya ang nangyari, nakipaglaban siya, hindi ba? Ang Diyos ang unang humawak doon sa kamay niya. Later on lang niya nalaman na ang aggressor niya ay ang Diyos. But this time, mga kapatid, ang haba kasi nung Genesis 32 Wala na akong time So, basahin nyo na lang po yung Genesis 32 para pag binasa nyo yun, malalaman nyo po yung sinasabi ko. Ang nangyari po dito, mga kapatid, hindi niya na-recognize nung una na ang aggressor niya this time ay ang Diyos. Di ba, mga kapatid? So, the way God help us sometimes is by breaking us of our inherent. Sabi ko sa inyo, yung inherent. Pag sinabi mong inherent, built-in self-dependency. Oo. At, di ba napag-aralan natin dati, nag-wrestle siya in prayer sa Panginoon. But this time, yung isang side nito, isang revelation, ang Diyos nga naman ang unang humawak sa kanya Ang totoo yun, ang aggressor niya ay ang Diyos. Kasi merong gustong, it is not Jacob laying his hands on God this time. It is God laying his hands on Jacob kasi may gusto siyang tanggalin kay Jacob. Ang nangyari lamang, kaya nung later part na ng struggle, napansin ninyo, hindi siya, ayaw niyang bitawan. Ang sabi ng angel sa kanya, which is Jesus Christ, si Lord na rin po yun, at yung pre-incarnate form niya nung time na yon, nalaman na lamang niya later in the struggle na si Lord pala yun, kaya sabi sa kanya ng Diyos, bitawan mo na ako, magbubukang liwayway na. Sabi niya, later lang niya sinabi, hindi kita bibitawan hanggat di mo ako binibless. Nung na-recognize na lang na ang Diyos yung kanyang aggressor. Kasi nung una, kaya siya nanlaban kasi sino to? Nag-iisa ako. Tapos iniisip niya na yung kapatid niya na baka ipapatay siya. Tapos all of a sudden, biglang merong dumating na ganon. So ang nangyari po dito, mga kapatid, gusto ng Diyos, pansinin po ninyo ang sinabi niya at ang tanong ng Diyos sa kanya. Ang layo. Sabi sa kanya ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. Na-recognize niya na kasi, ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Anong pangalan mo? Exactly kung ano ang gustong alisin ng Diyos sa kanya. Ang pangalan niya kasi ay Jacob. Schemer. Diba? Deceiver. Supplanter. Diba? Hindi... Mahilig po kasi siyang sumusunod siya kay Lord. Pag sinabi ni Lord sa kanya, sumusunod siya. Pero yung mga pamamaraan niya, hindi yung total reliance na, actually kahit na po, hindi naman niya gawin yung mga pinaggagawa niya. Basta ipinangako ng Diyos sa'yo, gagawin niya yun. Bahala si Lord sa kung paano niya ibibigay kasi pinangako niya na yun sa'yo. Kadalasan kaya tayo nag-struggle kasi ito yung mga pamamaraan na alam natin. So, ina-assume natin na ito siguro ang pamamaraan ng Diyos para pagpalain niya ako. Ayun. Gustong alisin ng Diyos sa kanya doon sa nakasanayan niya, kaya pati pangalan niya, binago na. Ginawa ng Israel. Hindi na Jacob ang pangalan niya, ginawang Israel. Kasi nung sinagot po niya ang Panginoon na ano ng pangalan mo, inamin na ganun siya. So, this time, tinanggal na sa kanya yung self-reliance niya. Pansinin po ninyo, mga kapatid, hindi po umabot ng magdamag ang kanilang struggle na dahil hindi kaya ng Diyos si Jacob. Hindi po, ang akala siguro niya tinatalo niya, pero wala pong pwedeng manalo sa Diyos. Tignanin po ninyo ha, yung salitang prevail po rito ay hindi po prevail na yung nagtatagumpay siya. Hindi nagtagumpay siya. Kung hindi, ano bang pwede nating word na gamitin? Hindi siya nagtatagumpay Kasi
kung nagtagumpay siya, mga kapatid, di sana imaginein po ninyo, tinouch lang siya ng Diyos na ano na yung hips niya. So, kung gusto ng Diyos, hindi niya napapaabutin yun ng ganon, di ba? Kaya lang, meron siyang gustong ituro kay Jacob, kaya pinabayaan niya magdamag na nakipag-wrestle. Kumbaga parang ayaw sumuko Finally, di ba, tinuruan siya ng Diyos, hindi ka pwedeng manalo sa akin. Kailangan, sumunod ka lang sa akin, wag mo nang ipagpilitan yung might mo and yung strength mo dahil kumpara to mine, wala yan. Isang touch lang dun sa hip, nabali yung hips niya. So kung tutuusin, mga kapatid, sa isang ganun lang ng Diyos kaya. Kaya lang, yon. Sa sitwasyon natin, pwede po tayong sa isang iglap, alisin ng Diyos sa sitwasyon natin. Pero hindi niya yung ginagawa. Kagaya ng ginawa kay Jacob. Pinabayaan pa niya na makipag-wrestle sa kanya ng magdamag para makita mo lang na hindi uubra yung kalakasan mo at might mo na pinagmamalaki mo sa akin. Dahil isang hawak ko lang sa'yo, wala ka na. A simple touch on his hips, nabalik na. So, doon mo malalaman, ay, kumpara pala sa kalakasan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos at katalinuhan ng Diyos, wala pala akong panama. And this time, tinuruan din siya. Alam niyo kung bakit siya binalian? Kasi, pag dumating yung kapatid niya si Iso, at natakot na naman siya, tatakbo siya This time, wala na siyang pwedeng gawin. Hindi na siya makakatakbo. Ano na lang ang pwede niyang gawin? Depend on God, alone. Hindi na siya pwedeng tumakbo Wala ka nang magagawa. Hindi pa na-share ko sa inyo noon, yung sa tatay ko po, ang nangyari, di ba? Malakas ang loob kasi every time na makukulong o may magagawang meron tumutulong, makakalabas siya. Pero dumating ang point na kahit anong gawin namin, kahit sinong lapitan namin, hindi na namin siya mailabas. Why? Kasi doon ipapakita ng Diyos sa kanya na kailangan mo ko. Na ang galing mo at ang mga impluensya mo ay walang magagawa unless I intervene. Ganun ang ginawa po niya kay Jacob. Mga kapatid, kaya kailangan umabot tayo sa brokenness na ganun, na marirealize mo na unless God do something in your situation, kahit anong ikot at pamamaraan na gusto mong ayusin ang sitwasyon mo, hindi maaayos. Aminin mo lamang na kailangan mo ang Diyos. Dapat umabot tayo sa ganun. At pag inabot na natin yon, kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Jacob, ayan, now you are fit to serve me in the ministry. Kasi nagawa ko na ang gusto kong gawin sa iyo at napalabas ko na kung ano ang gusto kong palabasin sa iyo. God must break us of our self-dependence so that He can bless us. Kapag ka tayo ay nagkikling sa Kanya, hindi ka kasi mabiyayaan ng Panginoon kasi ikot ka ng ikot, gawa ka ng gawa, tungkol dun sa mga alam mo na kaya mong gawin. Asan ang glory ni Lord doon? Kasi pag kayo nagtagumpay dahil sa mga pamamaraan na ginawa mo, pwede mong ipagmalaki yun na kaya ka umabot doon dahil magaling ka. Papaabutin ka ng Diyos na maski ang kagalingan mo ay walang magagawa. For you to realize only na hindi iyan dahil sa kagalingan mo. So, makikita rin natin dito na brokenness is a path to blessing, which many of us do not want to walk on. Kasi nga, nasanay na naman tayo doon sa pamamaraan na gusto natin. But brokenness is a path to God's blessings. Kung alam nyo lang yun siguro, mga kapatid, kung alam lang natin, tayo rin naman dumanas doon. Ang dami nating questions, ba't nangyari yun sa ating community? Diba? Hindi ba pwedeng sa pamamaraan na hindi nakahiya-hiya, sa hindi na parang pelikula, na parang aksyon, may comedy, may drama, naaabot ka pa doon sa
Kulang na lang magsumpaan dahil sa sobrang galit at inis. Pero ba't kailangang dumaan pa doon? Hindi ba? Kasi hindi natin makikita kung anong ginagawa ni Lord. Ngayon, anong sinasabi natin? Thank you Lord pala, no, nangyari yun. Kasi on both sides, merong tinurong maganda ang Panginoon, which both sides are now enjoying. Na kung tayo, niresent natin yun at pinigil natin yun, hindi tayo umabot sa ganitong kalagayan ngayon na maganda pala, mas better than kung ano yung iniisip natin na mas makakabuti. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang may lalang sa atin at siya lamang ang may hawak ng future natin. Nakakalimutan natin yan. Kaya minsan, kapag tinuwis ng Lord ang plano natin, oops, teka muna, Lord, hindi yan ang plano ko sa buhay. Ang akala natin, papunta yun sa kamalian. Ang totoo, nire-reroute tayo ng Panginoon dahil yung mga pamamaraan na gusto natin, papunta na pala sa hindi maganda. Yung pala, ito yung tama. Grabe mga kapatid ito. Naubos na naman ang oras ko. Oo, kasi alam nyo po kung ano ang nire-reveal ng brokenness na ito ayon dito sa struggle ni Jacob sa Panginoon. Ang ganda. Nire-reveal nito bukas na, hindi pala bukas. Sa Webes. Sa Webes, 2 bagay ang nire-reveal po nito. Nire-reveal niya kung ano ang kapangyarihan ng flesh na pwedeng gawin sa atin. It will reveal the power of our flesh kapag ito ay hindi submitted kay Lord. Kung ano ang kayang gawin ng flesh kapag hindi mo ito sinubmit sa Panginoon. At nire-reveal din ito ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos kahit na ipagpilitan mo kung ano ang gusto mo. 2 yan, pag-aaralan natin yan mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, excited po ako dito. Ako dito tuwan-tuwa. So, dahil sa 9:00, binababati na ako sa mga may birthday. Parang hirap umistop. Ang hirap umistop na kapag naumpisahan na. Pero sige po, sa Webes, magkita tayo ulit para abangan po natin mga kapatid. Itong atin, kasi minsan akala natin kung ano lang ang kayang gawin ng flesh na hindi submitted kay Lord. It can destroy you, mga kapatid. It can destroy all of us. At pwede tayong ihantong nito sa buhay na disastrous. Kaya kailangan natin siyang isubmit sa Panginoon. Okay? So, yan. Malalaman po natin yan sa Webes. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Sabi nung kapatid ko, okay ka lang ba? Ba't wala ka yatang energy? Mataas ba BP mo? Nag-message pa siyang una. Tapos nung medyo, ayan, bumalik na yung energy mo. Pinipilit ko kasing kumalma. Oo. Mula, nauuwi rin ako sa ganito. Thank you, Lord. Ha? Ayaw Thank you, Lord. Okay, batiin na po natin yung ating mga kapatid natin na may birthday. Sister Veron, aba naman. Si Tita Veron, birthday ngayon. Happy birthday, Sister Veron. Patulay. Oo nga, pangalawang pandemic birthday mo na, Sister Veron. Pero, ikaw naman, alam ko, kahit nasa loob ka lang ng bahay, nakakahanap ka ng mga pamamaraan to celebrate your special day. Kaya, happy birthday, Sister Veron. Happy birthday also kay Sister Lorna Pehi. Sister Lorna ng ating Mendez. Happy birthday. At kay Sister Shiri Mendiola. Happy birthday din, Sister Shiri. Sister Shiri Mendiola ay pamangkin ni Jess ng ating Bulacan Outreach. Happy birthday po mga kapatid, Sister Jam. May anniversary? Happy anniversary kay Brother Leo and Sister G. Aquino. Aba, kahapon birthday ni Brother Leo, tapos ngayon anniversary nila ni Sister G. Aquino. And belated happy anniversary din kay Brother Peter and Sister Sol Tubio.
ng Marcelo Mahogany Prayer Group. Ayan. Sige, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Thank you, Lord. Ayan, happy birthday po and happy anniversary. Hello din po kay Sister April Pascual ng ating Bulacan Outreach. Magandang umaga po sa inyo, Sister April. Ayan, thank you, Lord. Oo nga no, ni Sister Menchi, talaga, alam niyo po pag binasa niyo nga itong kay Job tuloy, kay Jacob, para talaga kayong nanonood ng movie. Sabi ni Sister Menchi, basahin niyo po mga kapatid. Talaga nga naman po. Hello din kay Brother Jerome. Ayan. Okay lang po, Sister Vicky. Kahit late po, nakahabol pa rin. At thank you, Lord po, sa ating mga kapatiran na nag-game na po. Salamat po sa hindi ninyo pagsuko. At araw-araw, nagpa-persist po kayo dito sa ating gawain na pagme-memorize ng ating mga 10 Commandments at Books of the Bible. Thank you, Lord. Okay. Ngayon, tawag na po tayo. Ay, hindi. Meron muna pala tayong memory verse of the week. Maganda ang ating memory verse. Sister Josie, ito na po yung tinatanong nyo. Ito po ay nasa Psalm 31, verse 24. Psalm 31:24, be of good courage, and he shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. So, the Lord will strengthen the heart of only those who hope in the Lord. Ayan. Kaya, hope in the Lord so that He will strengthen your heart. At mahaharap po ninyo with flying colors kung ano man po ang inyong sitwasyon ngayon. It doesn't matter kung gaano kabigat yan. As long as you have God strengthening your heart, malalampasan po ninyo yan, mga kapatid. Thank you, Lord. Okay. Ngayon na, tatawag na po tayo para sa ating memorization ng ating 10 Commandments. Thank you, Lord po, sa mga nagme-message na talaga naman pong malaking bagay ang nagagawa daw po nitong ating memorization sa kanila. Dahil nag-memorize sila. Pero ito po ay walang nagagawa sa mga hindi nagme-memorize. Nag-e-enjoy lang, hindi naman nagme-memorize. Okay? Okay, ngayong araw na to, tawagin po natin ang ating kapatid na si Pastor Rafi para sa kanyang 10 Commandments. Ready yan. Ready yan kasi bagong bakuna yan. Kaya ready yan. Ay, ang tangkad kasi ni Pastor Rafi, no? Upo na lang, oo. Ito, Pastor Rap. Ayan. Dito ka na, Pastor Rap. Oo. Sorry po, low ceiling lang ang aming bahay ngayon eh. Okay. Ayan, Rap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa NIV version, Okay. sabi doon, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Number 1, you shall worship no other God before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, in the earth beneath, in the waters below. Do not bow to them or worship them, for I am a jealous God, punishing the children
of the sins of the parents of the third and fourth generations, and those who hate me. But I will show love to those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day, keep it holy. Honor your father and your mother, so that it may go well with you in the land that God is giving you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Amen. Wow! Ang galing naman! Sa scripture. Okay. Halo-halo na ito. Okay. Sige. So, Psalms 50 verse 14, let the giving of thanks be your sacrifice to God. Fulfill what you have promised to Him. Sa Psalms 27 verse 14, trust in the Lord. Have faith, do not despair. Trust in the Lord. 2 Corinthians 5:7, our life is a matter of faith, not of sight. Tama. 1 Peter 4:8, above all things, love one another, for love covers multitudes of sins. 4:8, Isaiah 55 verse 8, my thoughts and ways are far beyond yours. Sa Luke 1:45, happy are those who believe that what the Lord has told you will come true. Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, rely not on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will guide you. Sa Matthew 4:4, because yung mga famous na ito, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Philippians chapter 1, verse 6, I am confident of this very thing, that God who began this good work in me will complete it on the day of Christ. Psalms 23, verse 6, I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. Psalms 119, verse 11, I keep your law in my heart so that I may not sin against thee. Of course, yung John 3:16, for God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Romans 10:17, so that faith comes from hearing the message, and the message comes from proclaiming Jesus Christ. 1 Chronicles 16:23, sing to the Lord all the earth, proclaim every day the good news that the Lord has saved you. Hanggang doon lang. Wow! Grabe naman! Ang galing! Oo, yan pala ang isang nagagawa ng bakuna. Senior pa rin. At saka yung long cut, ang ginawa ni Tito Rap, kaya may dagdag siya. At saka ang dami niyang scripture eh. O, Turap, kompleto na ang iyong panlaba. May sabon na, may downy pa. Siyempre, may reward naman po talaga yung mga nag-e-effort, Dami. Thank you, Lord. Happy birthday din po kay Kuya Cesar. Kuya Cesar Marso ng atin pong Mendez. Ano ling ba yung lugar nila? Oo, siya po ay kapatid asawa ni Sister Pearly Blanza Marzo. Ayan, happy birthday din po sa inyo. Thank you, Lord. Ang galing, tapos long cut pa yung pinili ni Tito Rap, yung mga senior talaga, ma-effort eh. Oo, nabakunahan kasi yung mga yan, kaya pag natawag, malalaman natin. Long hair. Okay. Ang ating mga senior sa araw na ito ay si Brother June Mangigad, si Lola Aning, siyempre, Sister Glo Garcia, siyempre, si Ninang Marikit, si Sister Net Mercado, at si Sister Josie Nacional. Puro mga yan, mga persistent. Yan ang mga indomitable persistent sisters pagdating dito.
At mga senior, ang mga indomitable persistent natin ay ang mga seniors pa talaga. Okay, Sister Jam. Si Sister Josie Nacional. Ayan. Alam mo, si Sister Josie is an active, very active na hindi, very active viewer natin. Oo. At nakakatuwa kay Sister Josie, pagka meron siyang nagustuhan at meron siyang natawa siya, talagang kinokomentan niya. Opo, it is a way of appreciation. Oo, pinaparating niya yung appreciation niya. Kaya naman, actually, siya nga yung nagsabi, ang galing na ni Sister Lisang mag-MC sabi nung linggo. So, yung pong mga ganon, magsipag kayo, magsipag kayong mag-comment minsan, mga kapatid, Thank you, Lord po, kay Sister Josie. So, tatawagan ko si Sister Josie Nacional. Sister Jo, Okay, glory to God. Uy, nagri-ring din doon. Ayan na. Sister Jo, where are you? Ayun! Wow naman. Good morning. Good morning, Sister Jo. Good morning. Ayan. Bumati naman po kayo sa mga kapatiran natin. Good morning sa lahat ng Comfy members. Malakas yata ang electric fan mo, Sister Josie. Good morning. Good morning, Jesus. Ayan, Sister Josie. Naririnig, Yes, naririnig ko yung hangin ng electric fan mo. Oo. Teka, ano ito? Tagal, pakiano mo nga yung electric fan. Sister. Apo, baka yan po yung electric fan na kino-commercial Oo dati nga. ni Rod Navarro, ano? Ano mo na, focus mo na lang. Kasi mo yung parang iniikot. Oo, sister. Okay po. Okay. Thank you, Lord. Sister Josie, thank you Lord po at hindi kayo sumuko. Sumusuko lang ang internet nyo. Nakapatami ko ang internet. Opo, hindi bali po. Okay lang po, naririnig namin kayo. Sige po, kung ready na po kayo, go na po. Sige, thank you, Lord, At napili ako. Sige. Go na. Sige, game na. I am the Lord your God. Do not worship any other God besides me. Nagsisimula na ako. Opo, sige po. Later. Worship. Do not make idols. Do not make idols. Naku, nalilimot. Do not make idols of any kind. Do not misuse the name of the Lord your God. May feedback eh. Hinaan niyo po yung volume po para hindi niyo madinig yung sarili niyo, para hindi kayo malito. Ganun. Opo. Teka, saan ba yun? Sorry, Volume lang Saan po, ba yung volume yung na yun? volume lang. hinaan ko lang. Opo, tapos recite nyo na po para hindi nyo madinig. Ayan na, okay na? Opo. Siyempre, hindi Ayos na? Opo. Sige. I am the Lord your God.
not worship any other God besides me. Do not make any idols of any kind. Do not misuse. Do not misuse and the name of the Lord your God. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Honor your mother and your father. Do not murder, kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not testify falsely against your neighbor, and do not covet your neighbor's house. Yay! Memorize nyo naman pala talaga, Sister Jo. Na, ano lang, kinakabahan ka lang. May echo, sister. Po? Nag-e-echo? Nag-e-echo. Opo, nakakalito po talaga yon. Kasi naririnig nyo ulit yung sinasabi nyo eh. Pero nabuo nyo naman po, Sister Jo. Kaya, congratulations po, kayo po ay merong blazer. Oh, di ba? Ay, opo. Opo, nakakakaba po talaga. Pero nabuo nyo naman, Sister Josie. Kaya pag nagkita po tayo, meron kayong isusuot sa fellowship. Ito po ang inyong regalo. Ano po? Hindi hintay pa niyang marinig yung sinabi ko. Sige po. May memory verse kayo. Okay, sige. May memory verse. Sige po. Oo, thank you. Thank you, Lord. Salamat po. Okay na. Yung memory verse, saka na lang. May feedback eh. Okay lang po. Okay, Sister Josie. No problem po. Ayan. Thank you, Lord. God bless po. Kamusta po kay Brother Galo? Ay. Psalm 121, verse 1 and 2. I look at Thank you, Lord. Oo, late na kasi. Opo. Sorry po, Sister Josie, at nalilate po ang dating sa inyo ng usapan natin. Oo, nalilate sa kanya yung usapan natin. Kaya, hindi kami magkaintindihan. Sige po. Apo, next time na lang po si Sister Josie sa memory verse. Oo, kasi nagfi-feedback nga. Kasi delayed po. Super delayed yung yung dating sa kanya. Oo. Thank you, Lord po, Sister Josie. Yes po. Opo. Thank you, Lord po. Okay po. God bless. Bakit daw kaya? Opo. Delayed lang po, Sister Josie. Opo. Okay. Okay. Ayun na po. Umabot na po sa kanya yung thank you Lord ko after 4 hours. Ayan. Late kasi, sobrang late. Kaya parang
okay na, tapos bilang hindi na okay, masyadong delayed po, ayan. Pero thank you, Lord, ha? Delayed lang ang internet. Pero thank you, Lord po talaga, Sister Josie. Ano? Thank you, Lord, sa ating kapatid. Andito lang po ang inyong regalo, Sister Josie. At kapag ka po nagpunta si Minister Jeff dito, ipadadala po namin sa kanya. Ano po? Thank you, Lord. Okay. Sige po, at meron pa naman tayong time para naman wag ma-broken-hearted yung ating mga adults, yung mga hindi seniors na nag-game na. Ang dami kasi nila, kaya hindi natin pwedeng palampasin. Sila po ay 3. Si Sister Pia, si Sister Olive, at si Sister Odette. Danganan! Spin na yan! O, di ba? Si Ate Pia ang natawag. Ha? Kanino ako? Kay Brother Rene? Brother Rene, sa inyo po ako tatawag, ha? Kayo po ang naka-online. Ayan. Okay. Alam niyo po, si Ate Pia ay bata. Oo. Brother Rene? Ay, lumilipat pa sa bubong siguro si Brother Rene. Para sa signal. Ay, hello po. Brother Rene, sagutin niyo na po. Wala eh. Sino yung nag-comment? Ay, doon kay Ate Pia na game na? Ayan na. Ayun pala. Ay, Sister Judith, good morning. Good morning, Ate Pia. Mabuti po. Mabuti po. Mabuti. Good morning, Okay. Good morning, Coffee Family. Wow, talaga naman. Ate Pia, ilang taon ka na? 4 days po. 4. Magpa-5 na po kami. Magpo-5 na ako po. Magpa 5 years old. Mga kapatid, sinasabi ko lang po sa inyo na hindi po adult ang kausap natin, ha? Mukhang adult lang pong sumagot, pero siya po ay bata pa. Pero dinadaig tayo ng batang ito, mga kapatid. Kaya sige, Ate Pia, ready ka na? Papa. Okay, go! Sige, go na po. Sige, ganda. Yung kakanta ko. 10 commandments. You shall have no other gods before me. You shall make no idols. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Keep the Sabbath days, a holy days. Honor your father and mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. That's the 10 commandments of the Lord. Yay! That's the 10 commandments of the Lord. Yay! Ang galing naman ni Ate Pia. Congratulations! Ate Pia! Ayan, ito ang iyong regalo. Isang pack ng sabon. Yay! O Ate Pia, ipapadala na lang ito sa iyo dyan, ha? Opo. Okay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Bye-bye! God bless. God bless you too. Diba? 5 years old lang po yun. Huwag niyong pagkamalan na 24 years old. Mukha lang pong ganon, pero bata pa po yun. Pero itong batang ito ay lumaki na sa service kay Lord.
At yung mga nag-umpisa ng hindi pa maintindihan ng salita ay kumakanta na para sa Panginoon. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit ganyan po sila ka-knowledgeable pagdating sa mga spiritual na bagay. Kaya ini-encourage po namin kayo na yung pong inyong mga anak, maliit pa lamang, turuan na po sila ng tungkol sa Panginoon at hindi na po nila yan makakalimutan. Thank you, Lord. Para naman po sa ating new song of the week, ito po ay galing kay Inday Jamie, direct from Bohol pa yan. At ito po ay arranged by Brother Bob Mitra. Kung natatandaan nyo si Brother Bob, no? Na nag-arrange ng mga ibang album pa natin noon. At pagkatapos po, susundan din naman po ng isang pagbabahagi ng isang manggagawa na dumaan din sa brokenness at saan siya at ano ang ginawa ng brokenness na yon sa buhay po niya. Kaya ngayon, isa na siyang manggagawa. Kaya abangan niyo po mga kapatid. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Good morning, Jesus! Yan. Salamat po sa Panginoon at nagkaroon po ako ng pagkakataon na maibahagi ang patungkol sa resurrected life. Ito
ito po, pagkakataon din po to na maibahagi ko po yung buhay ko noon at ano po ba ako na ngayon. So, bago po yon, manalangin po muna tayo. So, Lord, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob ninyo po sa amin. Nawa po ang bawat salita na mamumutawi sa aking mga labi ay maging pagpapala po sa makikinig. Speak to us, Lord. We are all listening. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Basahin po natin dito sa Ephesians 4, verses 21 to 24. Sabi po dito, you certainly heard about him, and as his followers, you were taught the truth that is in Jesus. So get rid of your old self, which made you live as you used to, the old self that was being destroyed by its deceitful desire. Your hearts and mind must be made completely new, and you must put the new self which is created in God's likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy. Ayan. Thank you, Lord. So ito po ay new life in Christ, yung bagong buhay po natin sa ating Panginoon. Tayo po, bagamat po tayo, hindi po tayo eyewitness ng resurrection po ng ating Panginoon, pero through the power po ng Holy Spirit, na-experience po natin at na-witness po natin ang resurrection sa buhay po natin. Dahil po doon, nagkaroon po tayo ng changed life. Sa verse 18 po hanggang 19 po, may mga nabanggit po doon, sabi doon, ignorant, stubborn, indecent things. Yan po kasi tayo noon. Matigas ang ulo, gumagawa ng mga kalikuan, masyado tayong offensive, lalo na sa mga pananalita. So verse 20 po, may na po nakalagay po doon, that was not what you learned. Hindi po yun yung mga bagay na natutunan natin at hindi rin po yun yung mga bagay na dapat po natin matutunan. Tayo po, bilang pong mga tagasunod po ni Kristo, we must not walk like the unbeliever. Hindi tayo dapat na na-obsess sa mga promise ng mundo. Kinakailangan po, nakapokus po tayo dun sa truth, dun sa gospel ng ating Panginoon. So verse 21 po, gusto ko pong basahin. Sabi po doon, you certainly heard about him, and as his followers, you were taught the truth that is in Jesus. So sabi doon, we were taught the truth, what is in Jesus. Si Jesus po, Jesus himself, siya po mismo ang katotohanan. So, natuto po tayo dahil po doon. So, dun sa pagkakatuto po natin doon, we receive life. Kaya po, dahil naka-receive po tayo ng buhay, kinakailangan po, we must relinquish yung mga old self po natin. Pag sinabing relinquish, kinakailangan ma-withdraw po natin, mag-give up po natin yung mga dati po nating buhay. So, ano po ba yung old self na yon? Una po, our old way of thinking. Yan. Dito po, kung babasahin po natin po dito sa sulat ni San Pablo po, hindi naman po niya sinasabi, hindi naman po sinasabi ni Paul na stupid o mangmang yung mga tinutukoy niya dito. In fact, yung mga taong tinutukoy po dito ni Paul ay brilliant pagdating sa mga intellect po. Kaso nga lang po, futile. Yung belief po nila, yung kanilang interest po, ay hindi po nagpo-produce ng eternal value. Sa Colossians 3:2, sabi po doon, set your mind on things above. Dito po itinuturo po na ang kaisipan po natin ay hindi lamang pang individual objects. Kung ano lang yung nakikita natin, hindi lang yung kung ano yung reality ng buhay. Tayo po, Kristiyano, we live by faith. Yan. Kami nga po mga workers, sanay na sanay po kami dyan to live by faith. Ano pa po? Tayo po ay binago at niligtas ng ating Panginoon for a purpose. So ang kaisipan po natin, kinakailangan po, nakabase po siya sa revelation of the truth ng Scripture po. So, konting sharing po. Ako po, nagkaroon po ako ng autoimmune disease. So, yung disease po na yon,
nahihirapan po akong tanggapin yung bagay na yon. Kasi wala siyang sakit. Ay, wala siyang, kumbaga, sakit siya. Pero wala siyang, yun yung sakit na walang lunas. Tapos, nagpo-progress pa siya. Tapos kahit nagme-maintenance ka, pinababagal lang niya yung pag-progress nung sakit na yon, yung disease na yon. So, para siyang curse, kumbaga. Parang no way out naman po yung ganung bagay. Pero alam nyo po, habang pong nagmamature tayo sa ating Panginoon, nababago po ang ating kaisipan. Nagiging new yung ating mind. Nagkakaroon tayo ng new thinking, new perspective po. Alam niyo po, binigay sa akin ni Lord yung Psalms 46 verse 1. Sabi po doon, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So sabi doon, He is ever-present. He knows our trouble. So dahil po sa salitang yon, sa salita ng Diyos na yon, yung scripture na po yon, nabago po niya yung kaisipan ko. At hindi ko na po ito tinitignan na parang curse. Bagamat tinitignan ko na po ito bilang parang blessing po sa akin. Kasi ito pong disease pong ito, nasi-share ko po ito sa mga may katulad ko rin, lalo na pag nagpapacheck up sa hospital, habang nakapila, nasi-share ko po si Lord. At kung paano ko pinalalakas ni Lord kahit sa ganitong sitwasyon na meron akong autoimmune disease. Ang salita po ng Diyos, meron siyang kapangyarihan. He has the power to change our way of thinking. So dahil sa salita ng Diyos, nabago po yung kaisipan na yon, hindi na siya curse, nagiging blessing na po siya. So pangalawa po na dapat nating i-withdraw o i-give up our old way of feeling. Ayan. Sa verse 31, sabi po doon, get rid of all bitterness, passion, anger, no more shouting or insult, no more hateful feelings or any sort. So, sabi doon, get rid of all bitterness. Ang bitterness po kasi, nakakaroon ka niyan kapag kulang ka sa forgiveness. Yan. At ang bitterness po, yan po yung nako-collect, you keep the record of wrong, collect ng mga wrongdoing na yon o yung mga anumang bagay na pwedeng kasama ng loob mo. At dahil doon, kakakolek mo nun, nagde-develop ka ng attitude of resentment. Yung attitude of resentment na yon, yun ang dahilan para ma-hold at hindi ka mag-move forward. Para siyang injury, para hindi ka maka-move forward. So, ganyan po yung nangyari po sa akin. May share ko po sa inyo noon, yung nagkasakit po kasi yung father ko, sinabihan po ako ng isa kong kapatid na pag namatay daw yung father ko, ako daw ang may kasalanan. Kinuha ni Lord. Sabi niya sa akin, sinabihan niya ako na ako daw yung dahilan ng pagkamatay ng father ko. Siyempre, yun yung bagay na mahirap tanggapin at hindi ko po talaga kayang tanggapin yung ganung bagay. Kasi unang-una, ako po yung kasama ng father ko. Ako nakakaalam ng sitwasyon ng father ko. At higit sa lahat, yung pinakagustong-gusto kong gawin na mag-aral, give up ko po yun para lang alagaan yung father ko. Tapos ganun yung sasabihin sa akin ng kapatid ko. Samantalang wala naman siya doon. Hindi naman niya nakikita yung sitwasyon ng father ko. Hindi naman siya ang kasama ng father ko. So, yung mga pagkakataon po na yon, nagbunga po sa akin yun nung galit, hinanakit. Yung po yung sumira po sa damdamin ko po. Pero alam nyo po, dahil sa pag-aaral po natin, dahil sa unti-unti nating nalalaman, nakikilala ang Diyos, hindi po tayo mabago. Babaguhin at babaguhin po tayo na ating Panginoon. Kayang i-melt ni Lord yung resentment na yon, yung maling damdamin na yon. Bibigyan niya po tayo ng power o i-empower po niya tayo to forgive. Kaya nga po,
nakakatuwa ang Lord kasi gumawa po talaga ang sitwasyon ng Lord na para mawala po yung resentment na yon. Isang araw po noon, nasa ospital ako dahil na-dengue ko nung time na yon, dinalaw po ako ng kuya ko. Tapos sa pagkakadalaw sa akin ng kuya ko, tuwan-tuwa po yung puso ko kasi dinalaw niya ako tapos sinabi niya sa akin na kalimutan niya na yung pangyayari. So dahil doon nagkaroon ako ng desire na sabi ko, Lord, gusto ko naman na ako naman nung magkaroon ng move para ma-break na yung mga dapat ma-break. So yun nga, binigyan ako ng pagkakataon ni Lord na pumunta sa bahay nila. Tapos nakakatawa ang Lord kasi naging mas close kami ngayon ng kuya ko. Lagi akong, pag mayroong pagkakataon na bakasyon, hindi pwedeng hindi ako sa kanila magbabakasyon. Magtatampo po siya kapag hindi ako sa kanila nagbakasyon. O kaya naman, pag hindi ako pumunta ng Pasko, magtatampo po siya sa akin. So nakakatuwa yung pagbabago ng Diyos na kung saan wala ni isang anumang hinanakit. Kayang-kaya talagang i-melt ni Lord yung resentment, yung mga maling damdamin na naipon po sa atin. Kaya nga po, sa muling pagkabuhay kay Kristo po, tagday ko po yung kapangyarihan ng pagbabago po. Nabago po ang aking kaisipan, nabago po aking maling damdamin. Bagamat po, nakakasala pa rin po ako, nagre-react pa rin po ako sa mga iba't ibang mga sitwasyon sa buhay. Pero temporary na lang po. Panandalian na lang po. Nandoon po ang pagtutuwid, nandoon po ang reminder ng ating Panginoon. At ngayon po, kahit pandemic, nagpapasalamat po kay Lord na patuloy po akong ginagamit niya bilang isang manggagawa niya. At ito po, gusto ko pong mag-alay na isang awitin na bihira ko pong gawin. Brother Arnold. Hatid ng Diyos ang aking kalungkutan. Batid ng Diyos ang aking pagdaramdam. Kalutasan sa Kanya matatagpuan. Dalangin mo sa Diyos iparating. Dulo ng damdamin ay huwag pairalin. Dalangin mo sa Diyos iparating. Dalangin mo sa Diyos iparating. Dalangin mo sa Diyos iparating. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin. Salamat po, Lord, sa bagong buhay na inyong pong pinagkaloob nyo po. Sa amin po, sa bagong kaisipan, sa bagong damdamin, at natuto po kaming magpatawad. Salamat po sa inyong kapatawaran. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the